So next na gagawin natin, tapos na tayo dito, is ito, how to set up a custom domain from GoDaddy. GoDaddy, okay? Kasi ito yung karaniwan na tinatanong na paano naman if may sarili na akong domain, gusto ko na i-link dun sa Rocket Pages ko. Okay lang 'yan, okay? Kasi 'di ba pag nakita niyo kanina na pwede mong i-publish 'to. 'Yan, tingnan natin ha. Tatlong paraan para ma-publish mo 'tong Rocket Page or page mo sa Rocket Pages. Isa is gamit ang link ng Rocket Pages, which is yung default kanina. Isa is custom domain and isa is using Facebook. Yung using Facebook is mapapublish siya sa Facebook page mo para may isang application. Isang application. Papakita ko. Makita yan siya dito sa itong Pinoy List Building. Balik tayo. Yan. Kasi automatic na siyang mag-ano, para mano-notify ka na si Rocket Pages na something na ganito, ganyan. I-ano mo lang siya, parang i-allow. Parang ganun. Yan. So, isang page ko na nilink ko dito sa sa Facebook. Yan. So, kung gusto mo namang magpalit ng ng opt-in page na ilalagay mo kay Facebook, i-delete mo lang yung application muna kay Facebook para mag-work siya ulit. Kailangan na i-delete mo muna tong application kay Facebook gamit itong manage tab para mag-work siya ulit. Okay? So, yan siya. At yung ituturo ko ulit is custom domain. Yan. May instruction dyan. I'd like to use my own custom domain for this page. So, may instruction dyan, di ba? 3-step. Log into your domain control panel. Ito, which is, ako is GoDaddy. Binili ko to ng mga nakaarang araw. Yung domain ko, kasi yung isang domain ko is na-hack ng mga naging porn site. So, bumili ako ng sarili kong isang domain ko for 500 pesos. Actually, pwede mong i-search yun sa internet, sa Google. Friendly naman sa Google. Be resourceful lang, okay? Kasi online marketer ka, kailangan nating mag-isip din, okay? At kailangan natin na maging resourceful kung wala tayong ibang mapagtatanungan or kung wala tayong ibang paraan. Okay? So, yan siya. Log into your domain control panel and go to your DNS record settings. So, yan siya. Meaning nun is dito sa manage DNS. Click mo yung manage DNS record settings. And then next is create scene name record for this page and point it to saipisinable.rocketpages.co. So, antayin muna natin mag-load yung domain manager. Kung kung HostGator naman yung yung galing yung domain mo, pwede kang mag-chat sa support nila kung hindi mo ma-search sa Google kung paano i-connect yung page or i-map kumbaga from HostGator to a different or a third party tool. Okay, so next na gagawin mo is click mo yung add. Tapos, ang instruction niya dito is create scene name record. So, hanapin natin yung scene name. Yan. Tapos, yung host, okay, yung host, importante yan siya. Parang 'di ba, blog.cyrilpisanable.com. So, yung host nun is itong blog. Yan yung tinatawag na host. Okay, so may ginawa ako before which is ito, freedom.cyrilpisanable.com. Yung host nito is freedom. Okay, so parang ganyan. So, pwede mong gawin is, pwede natin gawin na host, ano ba, um, my pages. Okay, and the points to, ito, instruction, points to, sa Episanable, copy mo lang yan, puntahan mo dito sa, etong TTL, ang gagawin mo is pwedeng custom, tapos 3,600 seconds. Pwede yan. After nyan is click mo yung save. So, actually, it will just take, sabi ito an hour, 'di ba? Pero 3,000, mabilis lang para mag-take effect to. Gagawin mo is balik ka lang kay Rocket Pages, tapos i-refresh mo para ma-recognize or basahin ni Rocket Pages yung changes na ginawa mo.
Yan, refresh natin. Yun. Tapos, click natin ulit yung publish. Click natin yung custom domain. 'Di ba again, tapos na napunta na create na natin itong CNAME nito. Hello. Okay. Itong CNAME nito, yan siya. Gagawin natin is click natin tong add new domain. Okay? Tapos, 'di ba may instruction na yourdomain.com or sub.yourdomain.com. So, ang gagawin natin, since yung ginawa natin is my pages, so ang gagawin is my pages, tapos yung domain ko kasi is cyrilpisanable.com. So, magagawa niyan is mypages.cyrilpisanable.com. Kasi ito, magiging subdomain mo na tong my pages. Okay? Magiging subdomain mo na. Kaya, ang format nito is subdomain, which is my pages, yung host. Tapos, yung main domain mo, which is akin, is cyrilpisanable.com, and click mo yung publish. Tapos, after that, mapupunta ka ulit dito. So, makikita mo na nandito na siya sa option. 'Di ba? I-click mo lang yan. Tapos, yan. Free video training. Pwede kang mag-assign ulit ng panibagong pangalan. Video training. Tapos, click mo yung publish. And again, click mo yung publish ulit. Close mo. So, instead na yung default na link ni Rocket Pages yung mapapakita na may rocketpages.co/ yung mahaba, yung makikita na ngayon is yung ginawa mo na na sinetup mo na parang custom domain. Mangyayari niyan is pag i-view mo, nakita mo, 'di ba, nagbago siya na nangyari is my pages.cyrilpisanable.com/free video training. 'Di ba? Social. Naging social yung link mo pag ganun. Basta ganun lang yung pag-setup ng custom domain gamit ang GoDaddy. At I think na makikita mo din to sa sa internet din if you're going to search for it. Kasi sinearch ko lang din to sa Google nung hindi ko pa siya masyadong naintindihan sa umpisa. Yan siya. Ay, google.com. CNAME using GoDaddy. Yan. Yan. How to add CNAME using GoDaddy. Yan siya. Di ba may instruction din siya dito. Pag naman, HostGator, yan, search mo lang yan. Log into your HostGator account. Yan, may, di ba may instruction siya. Click add CNAME record and follow mo yung instruction. So, yan lang siya. Okay? And again, if hindi talaga hindi talaga siya ganun ka friendly yung instruction, pwede ka naman mag-chat sa support ng GoDaddy or support ng HostGator. So parang ganun. Basta ganun na siya pag-create, pag-setup ng Rocket Pages. Kaya ako nadadalian ako dito actually, to be honest, kasi dahil dito sa mga instruction. Kasi makikita mo tong question mark sa, tinako ko na makikita nyo. Kung makikita nyo yung question mark sa, ito, lower right side, pag i-click mo yan, yan, may talaga, may instruction na dyan kung paano ka gumawa ng page, paano ka, ah, makapag-create ng form, quiz box, thank you page, integrate, change password, edit images, tapos paano makita yung leads mo. Basta inline siya. Meaning inline is i-guide ka talaga niya. Parang ganyan, di ba? Bongga, may may pangalan ko pa. Hi, Cyril. Welcome. Click next. Yan. Ito yung templates. Tapos, Rocket Pages templates. Yan. Editing a page. 'Di ba? Tuturuan ka. Name your page. Create a page. Click any element inside the editor. Try clicking a text area or an image. So, i-guide ka niya talaga. Yan. These are your editing options. Tapos, next. You can preview, publish, and save your page using these buttons. Other option. Toggle for sidebar. And siya. That's the basics. Have fun.
Yan, nakakatuwa, nakakatuwa. And kung gusto mo naman na mag-delete ng page kasi ayaw mo na, okay lang yun. I-click mo tong parang drop-down arrow sa upper right side, click mo yung delete. Kung gusto mo naman mag-duplicate, kasi gusto mo almost the same yung gagawin mo, yan, duplicate. And it will ask you again for another name, page name, para mag-separate sa kanila kung which is which. Parang ganun. Okay, so yun guys, ano pa yung how to publish your page, okay na. So yung tips, yung kanina na sinabi ko sa inyo na make sure na pinapakita nyo yung pages nyo or itong landing page, opt-in page, or squeeze page nyo sa mga target people lang. Kasi hindi magiging catchy yung page nyo or yung headline nyo kung yun nakakita is sa mga hindi mga target people. Okay? And ito guys, ito, yung mga templates dito sa Rocket Pages is designed to convert. Talaga yan. So, kaya edit-edit lang tayo. Tapos nakikita nyo na ito din talaga yung ginagamit namin. Actually, especially me, ako na nag-shift din dito sa tool na to dahil simplified talaga siya na madali lang talagang gamitin especially for beginners, okay? And also, mas okay para sa akin or if, especially kung kakasimula mo pa lang, pwede kang mag-create ng short video kasi mas okay kung na-expose ka sa mga prospects mo kasi it's a way of ano din, parang building your credibility or building your authority sa kanila. Kasi isang studies na nakita ko sa US, basta convert yung mga pages kung saan nagpapakita ng engagement yung taong nag-create ng page na yon. Kaya may tinatawag na bridge page. Okay? Kasi yung ginagawa ko is every time na gumagawa ko ng squeeze page, may bridge page talaga kung saan nagpapakita ng pagmumukha ko. Bahala sila magsawa sa mukha ko, basta at least alam nila at kilala nila kung sino si Cyril or kung sino si Sai. Kasi importante again, na makapag-build tayo ng connection sa mga prospects natin kasi kailangan natin makapag-engage sa kanila and later on, convert them into sales. Kasi again, as what I mentioned yesterday din sa previous training natin, that prospecting is a long-term relationship. Okay, so I do hope na may natutunan ka sa simpleng training na to. So medyo technical but I hope na naka-follow ka and you can still ano din naman watch the replay after this video so you can watch it over and over again kasi upload ko din man siya sa YouTube ko and sa blog ko for those people then that needs assistance. Okay? So thank you guys for watching this video as well. So ganun lang siya. Yan. 'Di ba ang ganda, ang kulit. Close natin to. Okay, so yun siya. Complete na tayo sa agenda natin for tonight. And if you have any question about this tool, if you have any question then about list building, you can feel free. You can drop your comments below this video. Feel free to leave your comments actually, and I'm going to take time then to answer them. Okay? And also share the video, and it's okay, feel free to share the video. There's no need for you to ask permission from me. It's okay, it's alright to share the videos I have online kung nakikita nyo, basta for legal purposes lang only, okay? So sa tamang pamamaraan lang, please. Alright, and yun, like, share, and follow me on Facebook for more training next week kasi every Saturday and Sunday magkakaroon tayo ng parang screen share na training. Okay? So, yun guys. Thank you.